Kapapanganak ko lang ng tahimik na pumasok ang 8 taong gulang kong anak na si Lia sa kwarto ko sa ospital. Sa halip na tumakbo para yakapin ako, hinila niya sara ang privacy curtain. Pagkatapos, lumapit siya sa akin at bumulong, "Ma, magtago tayo sa ilalim ng kama ngayon na." Bago pa ako makapagtanong kung bakit, hinihila na niya ang braso ko. Ibinaba namin ang aming mga sarili sa sahig. Ang katawan ko'y sumisigaw sa sakit mula sa 20 oras ng paglalabor at gumapang kami sa ilalim ng kama ng ospital. Huminto ang mga yabag sa labas ng aking pinto. Nanginginig ang buong katawan ni Lia. Sa kanya idiniin ang kanyang kamay sa aking bibig. Ang pangalan ko ay Rosalinda Rose Mendoza. At hanggang sa umagang iyon, naniwala akong kilala ko ang mga taong mahal ko. Ako ay 38 taong gulang, 20 taong kasal kay Danilo, at nakahiga sa isang maternity ward sa isang malaking ospital sa Quezon City, kasama ang aking bagong silang na anak na lalaki na natutulog sa basinet sa tabi ng kama. Pinangalanan namin siyang Nathan. Isinunod sa pangalan ng yumaong tatay ko na si Lolo Nanding, na pumanaw 3 taon na ang nakararaan. Ang kanyang pagkapanganak ay dapat sana'y isa sa mga pinakamasayang araw ng buhay ko. Inabot kami ng 4 na taon, 2 nakunan, at hindi mabilang na check-up sa doktor bago namin ito nakamit. Umiyak si Danilo nang ipinat si Danilo nang ilagay ng doktor si Nathan sa aking dibdib. Kahit papaano, inakala kong totoo ang mga luhang iyon. Hinalikan niya ang aking noo, kumuha ng napakaraming litrato, at sinabi sa bawat nurse na pumasok sa kwarto na ako ang pinakamatapang na babaeng kilala niya. Pagdating ng tanghali, sinabi niyang kailangan niyang umalis ng 1 oras. "May aayusin lang akong papeles sa opisina," paliwanag niya, habang sinusuot ang kanyang mamahaling suit jacket. "Pwede naman itong maghintay, pero gusto ko sanang maayos na ang lahat bago kayo umuwi ni Nathan." Naalala kong nginitian ko siya. "Hindi ka talaga marunong magpahinga, ano?" Ngumiti siya. Hinalikan ulit ako, at sinabing, "Kaya nga pinakasalan mo ako." Isang financial advisor si Danilo, ang uri ng lalaki na nakakaalala ng mga kaarawan, laging makintab ang sapatos, at alam na alam kung paano ipadama sa mga mas nakatatandang kliyente na ligtas ang kanilang pera. Pinagkakatiwalaan siya ng mga tao dahil mukha siyang mapagkakatiwalaan. Ako rin, nagtiwala sa kanya. Ang nanay niya, si Elena, ay gumugol ng halos buong pagbubuntis ko sa pag-aligid na may dalang Tupperware ng kaldereta, mga payo, at mga tanong tungkol sa aming mana at life insurance. Pagmamalasakit daw ang tawag niya roon. Para sa akin, nakakapagod ito, kahit na madalas ko na lang itong kinikimkim. Dumating si Lia bandang 2:00, kasama ang kapitbahay naming si Aling Carmen. Nang makapasok ang anak ko sa kwarto, alam ko na agad na may mali. Hindi siya tumingin sa sanggol. Kadalasan, tatakbo agad sa akin si Lia. Mabilis magsalita at tatanungin kung pwede niyang hawakan ang kanyang kapatid. Sa halip, nakatayo siya habang nakakapit ang isang kamay sa strap ng kanyang purple na backpack, humihingal na parang tumakbo siya ng buong bilis mula sa elevator. Tumingin siya sa likuran niya. Pagkatapos, isinara niya ang pinto. Matapos naming gumapang sa ilalim ng kama, naririnig ko ang lakas ng kabog ng sarili kong dibdib sa aking mga tainga. Maliit ang kamay ni Lia, pero mariin niya itong tinakip sa aking bibig. Nanlalaki ang kanyang mga mata at basa ng luha. Bumukas ang pinto. Mula sa kinahihigaan ko, ang tanging nakikita ko ay mga sapatos, ang makintab na sapatos na balat ni Danilo, ang itim na sapatos ni Elena, at isang pangatlong pares ng puting sapatos pang ospital. Isang boses ng babae ang nagsabi, "Wala na tayong masyadong oras." Sumagot ng mahina si Danilo. "Handa na ba ang lahat? Wala bang magiging aberya?" Bumuntong hininga si Elena. "At yung mga CCTV? Wala naman dito sa kwarto?" Nanlamig ang sikmura ko. Pagkatapos ay humakbang papalapit sa kama si Danilo at sinabi ang mga salitang maririnig ko sa aking mga bangungot sa loob ng maraming taon. "Kapag wala na si Rose, mapapasakin ang lahat." Mas diniinan ni Lia ang hawak sa mukha ko habang pinipigilan ko ang aking hininga. Bumulong si Elena at babaguhin ng sanggol na yan ang lahat. Sa mismong sandaling iyon, may kumatok ng malakas sa pinto. "Mrs. Mendoza," tawag ng isang nurse. "Papasok po ako para i-check ang blood pressure nyo." Mabilis na gumalaw ang 3 pares ng sapatos. Bumukas ang pinto, tapos ay sumara muli.
Inalis ni Leah ang kanyang kamay sa aking bibig. Walang nagsalita sa aming dalawa. Nagkatinginan na lang kami sa ilalim ng kama ng ospital na iyon, parehong alam na anuman ang pamilyang pinaniniwalaan naming mayroon kami bago pumasok sa kwartong iyon ay hindi na umiiral. Sumara ang pinto sa likuran nila. Naiwan lamang ang patuloy na pag-ugong ng aircon at ang mabilis na kabog ng puso ko. Sa loob ng ilang segundo, hindi kami gumalaw ni Leah. Halos hindi ako makahinga, hindi dahil sa hirap ng posisyon sa ilalim ng kama, kundi dahil ayaw tanggapin ng isip ko ang mga narinig ko. Si Danilo, ang asawa ko, ang lalaking humawak sa kamay ko habang nanganganak. Ang ama ng dalawa kong anak kailangang may ibang paliwanag. Kailangang mayroon. May pangalawang katok na dumating, na agad sinundan ng pagbukas ng pinto. Mrs. Mendoza, si Mika po ito. Iche-check ko lang po ang blood pressure nyo. Tumingin sa akin si Leah. Tumango ako ng maingat, pinipigilang mapasigaw sa sakit na tumagos sa aking tiyan. Gumapang ako palabas mula sa ilalim ng kama. Umaangal ang bawat kalamnan ko. Ang 20 oras ng pagle-labor ay nagpahina sa aking katawan, at ang pagbaba sa sahig ay napakahirap na. Ang pag-akyat pabalik sa kama ng ospital ay halos tila imposible. Si Mika, isang nasa katanghaliang gulang na nurse na may mababait na mata, ay ngumiti nang pumasok. Ayan po kayo. Masayang bati niya. Sabi ng mister nyo ay nagpapahinga raw po kayo. Pilit akong ngumiti. Nahulog po ang unan ko kaya kinuha ko. Naku ma'am, wag nyo na pong gagawin yan mag-isa. Inayos niya ang unan ko. Kakapanganak nyo lang po. Magring lang po kayo para sa amin. Para saan pa po kami nandito? Tumingin ako kay Nathan. Natutulog pa rin siya sa clear bassinet sa tabi ng aking kama. Ang kanyang maliit na dibdib ay umaangat at bumababa sa tahimik na paghinga. Ang pagtingin sa kanya ay nagpakalma sa akin. Ibinilot ni Mika ang blood pressure cuff sa braso ko. Ayos lang po ba ang lahat? Malumanay niyang tanong. Sa isang nakakatakot na sandali, halos sabihin ko sa kanya ang lahat. Halos ulitin ko ang mga salita ni Danilo. Halos itanong ko kung talaga bang nagtatrabaho rito ang babaeng nakaputing sapatos na pang-ospital. Pero ano nga ba ang sasabihin ko? Na nagtago ako sa ilalim ng sarili kong kama dahil takot ang 8 taong gulang kong anak? Na nakarinig ako ng kalahating usapan nang hindi nakikita ang mukha ng sinuman? Malamang isipin ni Mika na pagod lang ako. Emosyonal o epekto ng gamot matapos manganak. Sa halip, nilunok ko ang aking takot. Pagod lang po ako. Tumango siya bilang pagsang-ayon. Lahat po ng bagong panganak na nanay ay ganyan. Pagkatapos i-check ang BP ko, nginitian niya si Leah. Ikaw siguro ang proud na ate. Bahagyang tumango si Leah. Umalis si Mika ilang minuto ang lumipas, nangangakong babalik bago maghapunan. Muling nanahimik ang kwarto. Tumingin ako sa anak ko. Leah, bulong ko. Sabihin mo sa akin ang lahat. Maingat siyang umakyat sa silya sa tabi ng kama ko, nilalaro-laro ang zipper ng kanyang backpack. Hindi naman po ako nakikinig sadya, mabilis niyang sabi. Alam ko. Naligaw po ako. Nakatingin siya sa sahig. Hindi ko po mahanap ang kwarto niyo nung iniwan ako ni Aling Carmen galing elevator. Akala ko po tanda ko ang hallway. Nanginig ang boses niya. Tapos narinig ko si Papa. Tumingala siya sa akin. Hindi niya po alam na nandun ako. Inabot ko ang kamay niya. Anong narinig mo? Nasa likod po ako ng pader. Andun din po si Lola Elena. Huminto siya, pilit inaalala ang bawat salita. Sabi ni Papa, kapag wala na siya. Halos maging bulong na ang boses niya. Sabi ni Lola, mapapasa iyo ang lahat. Nanindig ang mga balahibo ko. Tapos sabi ni Papa, pumikit siya ng mariin. Babaguhin ng sanggol ang lahat. Eksaktong mga salitang narinig ko, sa ilalim ng kama. Hindi hawig. Eksakto. May isa pang babae, patuloy ni Leah. Nakaasul po siyang scrub suit. Namukhaan mo ba siya? Umiling siya. Hindi po. Nurse ba siya? Hi. Hindi ko po palagay. Bakit mo naman nasabi yan? Kumunot ang noo ni Leah. Wala po siyang hawak na tablet o clipboard gaya ng mga nurse dito. Totoo iyon. Bawat nurse na nakita ko buong umaga ay may dalang tablet o clipboard. Ano ang hawak niya? Nag-alangan si Leah. Saka siya tumingin diretso sa aking mga mata. May hawak po siyang maliit na plastic na bracelet. Kumunot ang noo ko. Anong klaseng bracelet? Yung parang sinusuot sa mga baby. Biglang tila lumamig ng ilang antas ang kwarto. Lumunok si Leah.
Ang liit-liit po. Nagpakita siya ng dalawang daliri na may pagitang 4 pulgada. At palagi niya pong tinitingnan. Dahan-dahan akong lumingon sa bassinet ni Nathan. Ang kanyang sariling identification bracelet ay nakakabit ng maayos sa kanyang maliit na bukong-bukong. Bawat bagong silang sa maternity ward ay nakasuot ng ganito. Bakit may dalang ibang infant bracelet ang isang hindi kilalang babae? Bago ko pa maitatanong ang isa pang bagay, may mga boses na narinig mula sa hallway sa labas ng kwarto ko. Walang duda, isa sa mga ito ay kay Danilo. Ang isa ay ang boses ng hindi kilalang babae. Bumalik na sila. Kusang napahawak ako sa kamay ni Leah. Walang nagsalita sa aming dalawa. Ang boses ni Danilo ay pumasok mula sa saradong pinto, kalmado at pamilyar. Eksaktong tono na ginagamit niya kapag pinapakalma ang kanyang mga nag-aalalang kliyente. Bigyan mo lang kami ng ilang minuto pa. Sumagot ang babae nang masyadong mahina para maintindihan ko ang bawat salita. Tapos narinig ko ang mga yabag palayo. Saka ko lang napagtanto, nang tumahimik na ulit ang hallway, na pinipigilan ko pala ang hininga ko. Lumapit si Leah. Ma, uuwi ba tayo kasama si Papa? Mas matinding sumaksak sa akin ang tanong na iyon kaysa sa anupamang narinig ko ng hapong iyon. Gusto kong sabihin sa kanya na oo. Gusto kong sabihin sa kanya na ang lahat ay isang hindi pagkakaunawaan lang. Sa halip, hinalikan ko ang tuktok ng kanyang ulo. Mag-iingat tayo. Iyon lang ang kaisa-isang pangako na tapat kong maibibigay. Ang natitirang bahagi ng hapon ay mabilis na dumaan. Puno ng pag-check ng mga nurse sa aking tahi, pagtulong ng lactation consultant sa unang pagdede ni Nathan, at pagbati ng mga staff ng ospital. Sa wakas, bumalik si Danilo na may dalang mga bulaklak, kape para sa kanya, at isang stuffed toy na asul na oso para kay Nathan. Mukhang-mukha siya ang asawang kilala ko sa loob ng higit 1 dekada. Ngumiti siya. Tumawa siya kasama ang mga nurse. Inayos niya ang kumot ko. Hinimas pa niya ang balikat ko. Kung hindi ko narinig ang usapan niya, kung hindi unang narinig ni Leah, maniniwala ako sa bawat kilos niya. Mukhang pagod na pagod ka, malumanay niyang sabi. Pagod nga ako. Tumawa siya. Ang mag-alaga ng 2 anak ay magiging isang adventure. Sinuri ko ang kanyang mukha para maghanap ng konsensya. Takot? O kahit ano. Wala akong nakita. Ang kanyang ekspresyon ay mainit, relax, halos puno ng pagmamahal. Mas lalo akong natakot doon. Mas may katuturan kung ang isang taong may kasalanan ay aaktong kinakabahan. Ang isang taong kalmadong nagkukunwari na walang nangyari ay higit na mapanganib. Dumating si Elena makalipas ang kalahating oras na may dalang mainit na tinola sa isang thermal container. Kawawa naman ang anak ko, sabi niya sabay halik sa noo ko. Kailangan mo ng totoong pagkain, hindi pagkain sa ospital. Mukha siyang katulad ng dati. Ayos na ayos ang maputing buhok, may suot na pearl earrings, at nakasuot ng cardigan na parang hindi man lang nagugusot. Ngumiti siya kay Nathan, ngumiti siya kay Leah, tapos ngumiti siya sa akin. Ang mismong babaeng ilang oras lang ang nakalipas ay tahimik na nagtanong kung abot ba ng CCTV ang kwarto ko. Pinilit kong ngumiti pabalik. Kung naniniwala silang wala akong alam, baka maging kampante sila. Nanatili ang kaisipang iyon sa akin sa natitirang oras ng kanilang pagbisita. Kinagabihan, pagkatapos ng visiting hours, umuwi na rin sa wakas si Danilo para maligo at matulog. Sumabay na sa kanya si Elena. Si Leah ay nauna nang umuwi kasama si Aling Carmen. Sa unang pagkakataon buong araw, mag-isa na ako, halos. Natutulog ng mahimbing si Nathan sa tabi ko. Kinuha ko ang cellphone ko at binuksan ang notes app. Sa halip na subukang intindihin ang lahat, isinulat ko ang bawat detalyeng naaalala ko. Ang eksaktong mga salita, ang pagkakasunod-sunod, ang oras na umalis si Danilo, ang oras na dumating si Leah, ang deskripsyon ng babaeng naka-scrub suit. Isinulat ko pa ang kulay ng sapatos ng babae. Kumukupas ang alaala, ang ebidensya, hindi dapat. Itinuro iyon sa akin ng tatay ko ilang taon na ang nakalipas noong may-ari pa siya ng isang maliit na construction firm. Naaalala ng tao ang emosyon. Sabi niya dati, naaalala ng husgado ang mga detalye. Bigla kong hiniling na sana buhay pa siya. Alam na alam sana niya kung ano ang dapat gawin. Bandang 9:00 ng gabi, inilabas ng isang batang nurse si Nathan papunta sa nursery para sa kanyang routine newborn hearing screening. Mga 20 minutes lang po kami, panigurado niya. Nang umalis sila, umupo ako ng diretso kahit masakit. Hindi na ako naghahanap ng patunay ngayon.
Naghahanap ako ng pattern. Sa nakalipas na taon, ilang mga desisyon ang ipinilit ni Danilo, nagpakaba sa akin ng sagot. Ipinilit niyang taasan ang aking life insurance pagkatapos kong mabuntis. Pangproteksyon ito sa pamilya, sabi niya. Kinumbinsi niya akong i-update ang aking will o huling habilin. Inirekomenda niyang pagsamahin ang ilang investment accounts sa ilalim ng mga papeles na siya mismo ang nag-asikaso. Ang mas nakakapagtaka, palagi niyang pinipigilan na pag-usapan ko ang aming mga plano sa pera sa aking matagal ng abogado. Araw-araw ko itong ginagawa sa trabaho, tawa niya. Hindi na natin kailangang magbayad ng iba. Noon, mukha itong praktikal. Ngayon, bawat alaala ay nahuhulog sa tamang lugar na parang piraso ng puzzle na hindi ko na malayang binubuo ko. Wala sa mga desisyong iyon ang nakakatakot ng mag-isa. Pero kapag pinagsama-sama, gumuhit ito ng isang litrato na hindi ko na pwedeng balewalain. Nang ligtas na nakabalik si Nathan sa kwarto ko, sobrang ginhawa ang naramdaman ko hanggang sa napaluha ako. Hindi ako umiiyak dahil nakabalik siya. Umiiyak ako dahil bigla kong naintindihan ang isang nakakatakot na bagay. Kung ilang buwan ng tahimik na inaayos ni Danilo ang aming pera, hindi isang bigla ang desisyon ang narinig ko kaninang hapon. Isa itong plano, at ang mga planong binuo ng ilang buwan ay bihirang huminto pagkatapos ng unang pagkakamali. Bago maghating gabi, habang tahimik na ang palapag ng ospital, hinanap ko sa contacts ko ang numerong hindi ko kinailangan ng maraming taon. Attorney? Margarita Reyes, abogada ng tatay ko. Hindi kay Danilo, akin. Nakalutang ang hinlalaki ko sa call button. Pagpatak ng 8:00 kinabukasan, balak kong gawin ang pinakamahalagang tawag sa buong buhay ko. Halos hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Tuwing may dadaan na cart sa hallway o may bubukas na pinto sa maternity floor, dumidilat ang mga mata ko. Natutulog ng mahimbing si Nathan sa tabi ko. Gumagawa ng mga maliliit na tunog na ginagawa ng mga sanggol. Maliit na buntong hininga, mahinang pag-ungol, at ang pag-inat na tila napakaliit. Pinagmasdan ko siya ng ilang oras, hindi dahil isa lang akong bagong ina, kundi dahil bigla akong natakot na baka may sumubok na kunin siya palayo. Saktong 8:00, nang magpalit ang shift at lumabas ang nurse ko para kunin ang aking almusal, kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan si Attorney Margarita Reyes. Sumagot siya sa ikatlong ring. Attorney, Marga, si Rose Mendoza po ito. May maikling katahimikan. Rose? Akala ko manganganak ka pa lang ngayong linggo. Opo, nanganak na po. Naku, iha, congratulations. Salamat po. Nanginig ang boses ko. Kailangan ko po ng tulong ninyo. Nawala agad ang sigla sa tono niya. Anong nangyari? Tumingin ako sa saradong pinto ng ospital. Hindi ko po yata dapat ipaliwanag sa telepono. Isa pang katahimikan. Tapos ay maingat siyang nagsalita. Nasa panganib ka ba ngayon? Hi. Hindi ko po alam. May makakarinig ba sa'yo? Wala naman po yata. Rose, sumagot ka lang ng oo o hindi. Sa tingin mo ba, may nagtatangkang saktan ka o ang anak mo? Pumikit ako. Opo, pupunta ako dyan sa loob ng isang oras. Binaba niya ang linya. Walang hindi kailangang tanong, walang pagdududa, puro aksyon. Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit nagtiwala ang tatay ko kay Attorney Marga ng halos 3 dekada. Hindi siya natataranta. Lumulutas siya ng problema. Dumating si Attorney Marga ng lagpas 9:00 na walang dalang iba kundi isang leather briefcase at isang kape. Kamukhang-kamukha pa rin siya ng nasa alaala ko, nasa early 60s, maayos ang pagkakakat ng maputing buhok hanggang balikat. Kalmado ang asul na mata sa likod ng manipis na salamin sa pagbabasa. Nang iwan kami ng nurse, tahimik na nilock ni Attorney Marga ang pinto ng kwarto. Tapos naglabas siya ng legal pad mula sa briefcase niya. Magsimula ka sa umpisa. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Ang pag-labor, ang pag-alis ni Danilo, ang pagkaligaw ni Leah, ang pabulong na usapan, ang babaeng nakaasul na scrub suit, ang infant bracelet, at ang mga salita sa ilalim ng kama. 2 beses lang sumingit si Attorney Marga. Ulitin mo ang eksaktong sinabi. Huwag mong baguhin. Nang matapos ako, nanatili siyang tahimik ng halos 1 buong minuto. Panghuli, nagtanong siya, Rose, may ipinagawa bang malaking pagbabago sa pinansyal niyo si Danilo kamakailan? Nanlamig ang buong katawan ko. Marami po. Ipinaliwanag ko ang life insurance, ang binagong dokumento ng mana, ang mga investment account. Ang pagpipilit niya,
na hindi ko na kailangan ng ibang abogado. Dahan-dahang tumango si Attorney Marga. Pinirmahan mo ba ang lahat? Karamihan po. May mga kopya ka ba? Tingin ko po oo. Susuriin natin ang bawat pahina. Isinara niya ang legal pad. Gusto kong maging malinaw tayo. Ang mga kinwento mo ay hindi pa sapat na patunay ng krimen. Alam ko po, pero sapat na po para protektahan ko ang sarili ko habang inaalam natin kung ano ba talaga ang nangyayari. Nakahinga ako ng maluwag. Naniniwala siya sa akin. Hindi ng buo, hindi bulag, pero sapat para seryosohin ang sitwasyon. 3 tawag ang ginawa ni Attorney Marga bago umalis ng kwarto. Ang una ay sa isang lisensyadong private investigator na matagal na niyang katrabaho. Ang pangalawa ay sa isang retiradong pulis sa NBI na espesyalista na ngayon sa corporate fraud. Ang pangatlo ang nakakagulat. Kinausap niya ang Patient Advocacy Office ng ospital, hindi ang security. Patient Advocacy. Pagkababa ng telepono, ipinaliwanag niya kung bakit. Kung may tumutulong na tagaloob sa isang tagalabas, ang maagang paglapit sa security ay pwedeng magbigay babala sa maling tao. Hindi man lang pumasok sa isip ko yon. Muli akong nakaramdam ng pagkasusuka. Mula ngayon, patuloy ni Attorney Marga, huwag mong aakusahan si Danilo ng kahit ano. Wala po akong balak. Mabuti. Sasabihin ko ba sa mga nurse? Kung may agarang banta lang, lumapit siya ng kaunti. Kung naniniwala si Danilo na wala kang alam, aakto siyang normal. At kung hindi, babaguhin niya ang plano niya. Tumingin siya diretso sa aking mga mata. Mas gusto kong imbestigahan ang planong ginagamit na niya kaysa pilitin siyang gumawa ng bago. Nang hapong iyon, habang natutulog si Nathan sa dibdib ko, may inihatid na mga bulaklak mula kay Danilo ang isang hospital volunteer. Sabi sa card, "Ikaw at ang ating munting himala ang buong mundo ko. Nagmamahal palagi, Danilo." Tinitigan ko ang magandang sulat kamay. 24 na oras pa lang ang nakalipas, maiiyak ako sa tuwa sa mga salitang yan. Ngayon, kinilabutan ako. Pagkalipas ng 1 oras, nag-text si Attorney Marga. Kinumpirma na ng investigator natin ang isang kakaibang detalye. May dumating agad na pangalawang mensahe. Ang babaeng nilarawan ni Leah ay wala sa listahan ng empleyado ngayong araw. Bumilis ang tibok ng puso ko. Tapos dumating ang pangatlong mensahe. Sinecheck na namin ang CCTV at visitor logs ngayon. Huwag mo itong babanggitin kahit kanino. Dahan-dahan akong tumingin sa hallway sa labas. Saan man sa ospital na ito, isang babaeng nakasuot ng hiniram na scrub suit ang naglakad sa mga pasilyo na may dalang infant identification bracelet. At base sa unang ebidensyang nahanap namin, hindi naman talaga siya dapat narito. Tumawag si Attorney Marga pagkakasikat ng araw kinabukasan. Kalmado ang boses niya, pero dinig ko ang pagmamadali. "Rose, may kinumpirma kami na ilang bagay." Kusang hinigpitan ko ang yakap kay Nathan na mahimbing na natutulog matapos ang kanyang maagang pagdede. "Nakikinig po ako." Ang babae ay hindi lang basta bisita sa maternity floor. Huminto siya. Hindi siya dapat nakapasok sa ospital. Nanigas ang sikmura ko. Nakilala siya ng investigator natin. Isa pang paghinto. Ditas Halili ang pangalan niya. Nagtrabaho siyang nursing assistant dati. Tinanggalan siya ng lisensya dahil namemeke siya ng mga patient records. Sa loob ng ilang segundo, hindi ako makapagsalita. Isang babae na may kasaysayan ng pamemeke ng medical records ang paanong nakapasok sa maternity ward sa mismong araw na ipinanganak ang anak ko. Paano siya nakapasok? Inaalam pa rin namin. Bandang tanghali, sabay na dumating si Attorney Marga at ang private investigator na si Tomas Rivera. Nasa late 50s na si Tomas, malumanay magsalita at may pasensya ng isang taong ginugol ang mga dekada sa pag-i-interview sa halip na manakot ng mga tao. Naglatag siya ng ilang litrato sa maliit na lamesa sa tabi ng kama ko. Ito si Ditas. Nakilala ko agad ang babae. Hindi ang mukha niya. Hindi ko naman yun nakita ng malinaw, kundi ang asul na scrub suit, puting sapatos, at silver na bag na nilarawan ni Leah. Nakuha siya ng CCTV na pumapasok sa employee entrance kahapon ng umaga gamit ang isang employee badge. Tumango si Tomas. Hindi sa kanya. May inislide pa siyang isang litrato. Sumunod siya sa isang tao sa restricted door, kaya may tumulong sa kanya. Halos sigurado kami. Ang realisasyong ito ay nagbigay ng kilabot sa akin. Hindi ito isang ordinaryong manloloko sa labas. May tagaloob ng ospital na mukhang kasabwat.
Patuloy ni Tomas. May isa pa. Naglagay siya ng mapa ng maternity unit sa lamesa. Nirequest ko ang CCTV footage ng bawat hallway na nilakaran ni Ditas. At nakuha siya ng isang kamera na pumapasok sa pasilyong ito. Gumalaw ang daliri niya sa mapa. Dapat nakuha siya ng susunod na kamera palabas. Hindi. Bakit? Binura ang footage. Biglang napakatahimik ng kwarto. Binura. 11 minuto lang. Tumingin siya diretso sa akin. Sapat na oras para mawala ang isang tao. Naalala ko ang simpleng tanong ni Elena sa ilalim ng kama ko. Yung mga CCTV? Akala ko noon na curious lang siya. Ngayon, napagtanto ko na tinitiyak niya na mangyayari ang plano nang hindi nare-record. Binuksan ni Attorney Marga ang isang folder na naglalaman ng mga kopya ng aking estate documents. Nirepaso rin namin ang mga papeles na inayos ni Danilo nitong nakaraang taon. Inilipat niya ang ilang pahina sa harap ko. Walang iligal dito. Kumunot ang noo ko. Pero may pattern. Tinuro niya ang mga naka-highlight na bahagi. Kung mamatay ka ng hindi inaasahan, pansamantalang kokontrolin ni Danilo ang halos lahat ng desisyon ukol sa yaman mo. Napalunok ako. Paano si Nathan? Ang trust fund ng tatay mo ay nag-activate ng dagdag na proteksyon kapag naipanganak ang isa pang anak. Tumingin ako sa natutulog kong anak. Iyon pala ang ibig sabihin ni Elena. Dahan-dahang tumango si Attorney Marga. Babaguhin ng sanggol ang lahat. Hindi na kailangang ipaliwanag pa ang pangungusap. Sa unang pagkakataon, may katuturan ito. Nang hapong iyon, pumasok ang pediatric nurse ko na si Carmina para ihanda si Nathan sa discharge exam. Nasa early 60s siya, kalmado, mabilis kumilos, at halatang uri ng nurse na nakakapansin ng mga detalyeng hindi nakikita ng iba. Dahan-dahan niyang inangat ang maliit na paa ni Nathan. Tapos huminto siya. Nawala ang ngiti niya. Kakaiba ito. Kumabog ang dibdib ko. Ang alin po? Tiningnan ng maigi ni Carmina ang identification bracelet sa bukong-bukong ni Nathan. Nang walang sinasabi, kinuha niya ang bassinet chart. Ikinumpara niya ang mga numero. Tapos chinek niya ang identification band ko sa pulso. Nag-iba ang kanyang ekspresyon. Babalik ako agad. Nagmamadali siyang lumabas ng kwarto. Tiningnan ko siyang papaalis, puno ng takot. Wala pang 3 minuto, bumalik si Carmina, kasama ang charge nurse at ang pediatrician. Walang nakangiti. Magalang na nagtanong ang charge nurse. Mrs. Mendoza, may iba po bang humawak sa bracelet ng baby niyo bukod sa staff? Wala po. May nagtanggal po ba nito? Wala po. Maingat na sinuri ng pediatrician ang band. Tapos tumingin siya sa chart. Sa wakas, napabuntong hininga siya. May sumubok na palitan ang bracelet na ito. Nanlamig ang dugo ko. Ano? Tahimik na sumagot si Carmina. Ang plastic clasp ay mula sa ibang batch ng produksyon kaysa sa bracelet na binigay sa anak niyo kahapon. Umiling siya. Hindi makapaniwala. Napansin ko lang dahil 32 taon na akong nagtatrabaho dito. Natahimik ang kwarto. Kung medyo kulang lang sa karanasan ang nurse, walang magtatanong nito. Halos perpekto ang itsura ng bracelet. Halos. Dahan-dahang inabot ni attorney. Marga ang kamay ko. Nang hindi nilalakasan ang boses, sinabi niya sa charge nurse, naniniwala akong kailangan simulan ng ospital na ito ang isang panloob na investigasyon ngayon din. Sa kauna-unahang pagkakataon simula nang ipanganak si Nathan, may ibang tao bukod sa akin na nakaintinding hindi ito simpleng pagkakamali. May nagtangkang palitan ang pagkakakilanlan ng baby ko at muntik na silang magtagumpay. Nagbago ang atmosfera sa kwarto sa loob ng ilang minuto. Tahimik na isinara ng charge nurse ang pinto. Inutusan ng pediatrician ang isang nurse na dalhin ang bassinet ni Nathan sa staff nursery kung saan kailangan ng electronic badge at minomonitor ang bawat pasukan. Ayokong mawala siya sa paningin natin, sabi niya. Sa unang pagkakataon mula ng manganak, hinayaan kong ilayo ng iba ang anak ko nang walang reklamo. Hindi dahil buong tiwala ako sa ospital, kundi dahil nagtiwala ako kay Carmina. Base sa mukha niya, personal na siyang apektado ngayon. May nagtangkang lapastanganin ang sagradong sistema na sinunod niya ng mahigit 3 dekada. Hindi niya hahayaang mangyari uli yon. Dumating ang mga hospital administrator bago magtanghali. Panay ang hingi nila ng tawad, nangako ng malalimang investigasyon, at tiniyak sa akin na ang 2 kong anak ay magkakaroon ng dagdag na proteksyon habang naka-admit ako. Ipinaliwanag ng isang administrator na ipinaalam na nila ito sa mga ahensya ng gobyerno
dahil kailangang i-report agad ang anumang tangkang pagpalit ng pagkakakilanlan ng bagong silang. Nagpasalamat ako sa profesionalismo nila, pero nasa ibang lugar ang isip ko. Si Danilo. Hindi pa niya alam na nadiskubre na ang bracelet. Sa akala niya, base sa nakikita ko, umaayon pa rin ang lahat sa kanyang plano. Lumapit si Attorney Marga habang nagsasalita ang mga administrator. Advantage yan. Ang alin, kung akala niya, nagtagumpay ang plano, magiging hindi siya maingat. Nang hapong iyon, bumalik si Tomas Rivera na may dalang isa pang makapal na folder. Sinasabi na ng mukha niya na wala siyang dalang magandang balita. Ginalugad ko na ang pananalapi ni Danilo. Pa, pumikit ako ng isang sandali. Gaano kalala? Mas malala sa inasahan natin. Binuksan niya ang file. Sa loob ng maraming taon, mukhang matagumpay si Danilo. Sa papel. Ini-slide ni Tomas ang ilang dokumento sa lamesa. Sa likod nito, nag-ipon siya ng napakalaking utang sa sugal. Tinitigan ko ang mga numero. Halos hindi ka panipaniwala ang mga ito. Credit lines, private loans, cash advances, payments sa online betting, at casino. Milyon-milyong piso ang naglaho sa loob ng ilang taon. Hindi niya kayang itago ito. Hindi nga. Itinuro ni Tomas ang isa pang dokumento. Itinago niya ang maraming transaksyon sa loob ng investment accounts ng mga kliyente. Bumaligtad ang sikmura ko. Ibig mong sabihin, BCA, lumalabas na nagnakaw siya sa mga taong nagtiwala sa kanya? Karamihan ay mga retirado, mga byuda, matatagal ng kliyente. Ang mga mismong tao na naniniwalang inaalagaan ni Danilo ang kanilang ipon na parang sarili niyang pamilya. Parang nasusuka ako physically. Bawat Noche Buena, bawat fiesta ng simbahan, bawat boodle fight sa subdivision kung saan pinupuri ng mga tao ang asawa ko sa pagtulong sa kanilang retirement, pulos kasinungalingan lang pala. Tahimik na binuksan ni Attorney Marga ang isa pang folder. Tungkol ito sa trust fund ng tatay mo. Agad kong nakilala ang pamilyar na papeles. Itinatag ng tatay ko ang trust fund na ito nang ibenta niya ang construction company, iginigiit na poprotektahan nito ang susunod na henerasyon ng aming pamilya. Hindi ko talaga lubos na naintindihan ang lahat ng iyon. Hindi mo naman kailangan. Inayos niya ang salamin niya. Ang trust ay orihinal na ginawa para sa'yo. Inilipat niya ang isang pahina. Nang ipinanganak si Nathan, automatikong na-activate ang isang probisyon na nakatulog. Anong probisyon? Isang malaking halaga ng mana na nakalaan partikular para sa mga susunod na apo. Kumunot ang noo ko, kaya naging benepisyaryo si Nathan. Mismo, tumingin siya diretso sa akin. Hindi dahil sa will mo. Automatiko, agad tumama sa akin ang katotohanan. Kung lubog sa utang si Danilo, at bigla niyang nalaman na ang pagkapanganak kay Nathan ay nag-unlock ng dagdag na yaman ng pamilya. Nagbago ang lahat. Babaguhin ng sanggol ang lahat. Muling umalingaw-ngaw ang mga salitang iyon sa isip ko. Hindi dahil mahalaga si Nathan mismo sa usapang pinansyal, kundi dahil ang pag-iral niya ay nag-unlock ng perang desperadong kailangan ni Danilo. Dahan-dahang tumango si Tomas. Paniniwala namin, kaya pumasok si Ditas Halili sa ospital. Para nakawin si Nathan? Hindi siya sigurado. Pero ang paglikha ng kalituhan sa pagkakakilanlan ng isang bagong silang ay maaaring makaantala sa access sa trust fund, makialam sa guardianship, o lumikha ng sapat na kaguluhang legal upang maipasok ang mga pekeng dokumento. Hindi naman gagana yon habang buhay. Hindi. Lumapit siya. Pero ang panlilin lang ay hindi laging nangangailangan ng permanensya. Minsan kailangan lang ng mga kriminal ng maikling panahon, ilang linggo, ilang pekeng pirma, pansamantalang autoridad, sapat na para mailipat ang pera bago pa may makapansin kung anong nangyari. Bigla kong naintindihan kung bakit ilang buwan ang ginugol ni Danilo sa pag-aayos ng aming finances. Hindi ito bigla ang krimen na ginawa dahil sa taranta. Isa itong maselang contingency plan. Ang pagbubuntis ko ay hindi ang lumikha ng sabuatan. Pinabilis lang nito iyon. Kinagabihan, dumating si Danilo na may dalang mga sariwang bulaklak at lobo. Ngumiti siya tulad ng dati niyang ginagawa. Kamusta na ang mga paborito kong tao? Tinitigan ko ang kanyang mga mata. Sa loob ng 11 taon, ang mga matang iyon ang naging tahanan ko. Ngayon, parang pinakintab na salamin na lang sila. Maganda, malamig, walang laman. Lumapit siya para halikan ang noo ko. Hinayaan ko siya. Hindi dahil pinapatawad ko siya, kundi dahil tama si Attorney Marga. Kung maniniwala si Danilo na ako pa rin ang nagtitiwalang asawa na kilala niya,
Baka ipagpatuloy niya ang pagbubunyag ng katotohanan sa bawat padalos-dalos na hakbang nang ipasok niya ang kanyang kamay sa bassinet at dahan-dahang hinawakan ang maliit na kamay ng aming anak. Ngumiti siya ng may nakakakumbinsing pagmamahal. Kung may nanonood, makikita nila ang isang mapagmahal na ama. Ako lang ang nakakaalam na nakatingin ako sa isang lalaking hindi na nakakatakot dahil sa ginawa na niya. Nakakatakot siya dahil hindi ko pa rin alam kung hanggang saan siya pwedeng umabot. 3 araw ang lumipas. Na-discharge na kami ni Nathan sa ospital, pero hindi kami umuwi. Dinurog ng desisyong iyon ang puso ko. Ilang buwan kong pinangarap na buhatin ang anak ko papasok sa pinto ng bahay namin kung saan lumaki si Leah. Naisip kong ipakilala siya sa kwartong pininturahan namin ng mapusyaw na berde, ilagay siya sa kuna na ginawa umano ni Danilo mismo, at maupo sa rocking chair sa tabi ng bintana habang binabasahan siya ni Leah ng libro. Sa halip, sinalubong kami ni Attorney Marga sa isang pribadong exit ng ospital. Walang selebrasyon, walang pampamilyang litrato, walang lobo sa kotse. Isang tahimik na itim na SUV lang na minamaneho ni Tomas Rivera. Sumakay si Leah sa likod sa tabi ko at isiningit ang maliit niyang kamay sa akin. Uuwi rin ba tayo mamaya? Bulong niya. Tumingin ako kay Attorney. Marga? Malumanay siyang sumagot bago pa ako makapagsalita. Sandali lang muna, iha. Titigil muna tayo sa isang ligtas na lugar. Tumango si Leah nang hindi nakikipagtalo. Kadalasan mas nakakaintindi ang mga bata kaysa sa inaakala ng mga matatanda. Tumigil na siya sa pagtatanong ng mga bagay na alam na niya ang nakakatakot na sagot. Ang ligtas na bahay ay pag-aari ng isang retiradong judge, si Judge Hilario, na ubinsang nagpapagamit ng kanyang rest house sa Antipolo para sa mga biktima ng financial crimes at banta sa buhay. Hindi ito parang shelter. Mukha itong ordinaryong bahay na natatago sa likod ng matataas na puno. May maliit na balkonahe, may gulayan, at isang matandang golden retriever na nagngangalang Brownie, na agad nagpa siya na si Leah, na ang bago niyang best friend. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, nakita kong ngumiti ang anak ko. Sandali lang, pero sapat na para ipaalala sa akin na 8 taong gulang pa rin siya. Hindi saksi, hindi tagapagtanggol, kundi isang batang babae na dapat sana'y inaalala ang mga quiz sa school sa halip na sabuatan. Nagsimula nang tumawag si Danilo bago pa man kami makapag-ayos ng gamit. Ang unang voicemail ay puno ng pag-aalala. Rose, sabi ng ospital na discharge na kayo. Nasaan kayo? Magdadala pa naman ako ng dinner. Ang pangalawa ay naguguluhan. Diretso sa voicemail ang phone mo. Please call me. Pagdating ng ika-5 mensahe, ang kanyang pag-aalala ay naging pagkainip. Rose, hindi nakakatawa ito. Kailangan nang umuwi ni Leah. Inutusan ako ni Attorney Marga na huwag agad sumagot. Hayaan mong mag-isip siya. Hayaan mong mataranta. Hayaan mong magsalita. May pagkakaiba doon. Ang pagtataranta ay nagpapadalos-dalos sa tao. Ang katahimikan ay nagpapadama sa kanila nito. Kinaumagahan, tinulungan niya akong mag-send ng maikling text. Nakatira muna kami sa mga kaibigan habang nagpapagaling ako. Kailangan ng baby ng tahimik. Kokontakin kita kapag handa na ako. Wala nang iba pa. Walang address. Walang paliwanag. Nag-reply si Danilo makalipas ang 30 segundo. Sinong kaibigan? Hindi ako sumagot. May isa pang mensahe. Susunduin ko kayo. Wala pa rin. Tapos dumating ang text na nagpakaba sa akin. Kailangan nating pag-usapan ang ilang papeles bago magsara ang bangko ngayong linggo. Papeles? Hindi kami. Hindi si Nathan. Hindi si Leah. Papeles. Sumilip si Attorney Marga sa balikat ko at tahimik na ngumiti sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang bangungot na ito. Kagawa niya lang ng unang pagkakamali. Samantala, patuloy na nag-imbestiga si Tomas sa negosyo ni Danilo. Bawat araw ay may nadidiskubreng bagong layer, bagong tagong account, bagong peking pirma, bagong retiradong mag-asawa na biglang naglaho ang ipon. Pumasok na ang mga investigador ng NBI sa kaso. Hindi pa rin alam ni Danilo. Ang akala niya ay sinusubukan niya lang pilitin ang kanyang emosyonal na asawa na umuwi. Isang hapon, nakita ko si Leah na nakaupo mag-isa sa hagdan ng balkonahe, yakap-yakap si Brownie sa leeg. Sobrang tahimik niya. Umupo ako sa tabi niya. Maingat na huwag magising si Nathan na natutulog sa carrier niya. Matapos ang mahabang katahimikan, nagtanong siya, Ma, oo, nasira ko ba ang pamilya natin? Para akong nawalan ng hininga sa tanong.
Nakatitig lang siya sa damuhan. Kung hindi ako nakinig, kung hindi ko sinabi sa'yo, baka hindi mapapahamak si Papa. Humarap ako sa kanya ng buo. Lia, saka siya tumingin sa akin. May mga luhang nagbabadyang tumulo sa mga mata niya. Nakarinig ako ng hindi ko dapat narinig. Hindi. Dahan-dahan kong isinabit ang isang hibla ng buhok niya sa likod ng kanyang tainga. Nakarinig ka ng bagay na hindi dapat sinabi ng kahit sino. Kumumbat siya. Pero ikaw ang hindi sumira sa pamilyang ito. Kinuha ko ang dalawang kamay niya. Ang mga desisyong sumira sa pamilyang ito ay ginawa ng mga matatanda. Nagsimula siyang umiyak ng tahimik. Niyakap ko siya ng mahigpit. Hindi mo tayo sinira. Hinalikan ko ang tuktok ng ulo niya gaya ng ginagawa ko nung maliit pa siya. Iniligtas mo tayo. Ibinaba niya ang mukha niya sa balikat ko at umiyak ng mas malakas kaysa sa kahit anong oras mula nang maipanganak si Nathan. Hindi dahil sa takot, kundi sa ginhawa. Minsan ang mga bata ay nagdadala ng konsensya na hindi naman talaga para sa kanila. Nang hapong iyon, gumawa ako ng isa pang pangako sa sarili ko. Kahit gaano katagal ang laban na ito, pananagutan ni Danilo kung ano ang ginawa niya. Pero hindi na kailanman papasanin ni Lia ang bigat ng kanyang mga pinili. 2 linggo ang lumipas bago ang unang pag-aresto. Hindi kay Danilo, kay Ditas Halili. Tumawag si Tomas pagkatapos mag-almusal. Kinuha na nila siya kaninang umaga. Nagsasalin ako ng cereal para kay Lia habang natutulog si Nathan sa portable bassinet sa tabi ng lamesa. Nanigas ang kamay ko. Nagsalita ba siya? Hindi nung una. At ngayon, dahan-dahang nag-exhale si Tomas. Ngayon, humihingi na siya ng abogado. Hindi yon ang sagot na gusto ko, pero hindi rin naman ang pinakamasama. Ang mga taong nagpaplanong patuloy na magsinungaling ay bihirang humingi ng negosasyon. Pagsapit ng araw na iyon, nasanay na kami sa isang kakaibang routine. Nag-online class si Lia mula sa rest house gamit ang hiniram na tablet mula sa school. Tuwing hapon, pinapasyal niya si Brownie habang pinapadedit ko si Nathan o sinusubukang matulog ng 1 oras. Itinuring kami ni Judge Hilario at ng asawa niya na parang malalayong kamag-anak sa halip ng mga takot na bisita. Madalas mag-iwan ang asawa ni Judge ng mainit na sopas sa balkonahe namin nang hindi kumakatok. Hindi nagtanong si Judge Hilario tungkol sa investigasyon. Paalala lang niya tuwing gabi. Nakalak na ba ang lahat? Simpleng pangungusap, pero kahit paano'y nagbibigay ng pakiramdam na ligtas ang bahay. 3 araw matapos maaresto si Ditas, dumating si attorney. Marga na may dalang folder. Mas manipis ito. Nakipag-areglo siya. Lumingon ako agad. Anong klaseng deal? Cooperation agreement. Umupo si attorney Marga sa harap ko. Inamin niya na pumasok siya ng ospital gamit ang peking ID. At yung bracelet? May dala siyang duplicate na infant identification band. Pumikit ako kaya tama ang naalala ni Lia. Bawat detalye. Naghintay si attorney Marga bago magpatuloy. Sinabi ni Ditas na si Danilo ang kumuha sa kanya. Natahimik ang buong kwarto. Hindi lang pinaghinalaan, hindi lang pinaniniwalaan, inamin na. Nangako siyang babayaran ang mga utang ni Ditas. Napalunok ako. Ano bang eksaktong gagawin niya dapat? Maingat na pinili ni attorney Marga ang kanyang sasabihin. Base sa statement niya, hindi siya inutusang manakit. Mahalaga iyon dahil kahit nakakakilabot ang mga krimen ni Danilo, gusto ko ng katotohanan, hindi eksaherasyon. Ang trabaho niya, patuloy ni attorney Marga, ay gumawa ng gulo. Paano? Sa pamamagitan ng pagpalit sa identification bracelet ni Nathan at pag-antala sa verification process para may ibang pumalit? Maaari. Umiling siya. Sabi niya, hindi naman ipinaliwanag ni Danilo ang buong plano. Naniwala ako doon. Ang mga taong nag-oorganisa ng sabuatan ay bihirang ibahagi ang bawat detalye sa bawat kasabwat. Mabilis ding umusad ang internal investigation ng ospital. Umamin ng isang empleyado na pinadaan niya si Ditas sa restricted entrance kapalit ng pera. Umalis naman ang isa pa at umamin na binura niya ang 11 minutong CCTV footage. Walang umamin na kilala nila si Danilo ng personal. Pareho nilang inamin na inutusan sila ni Ditas. Nagiging malinaw na ang koneksyon. Hindi perpekto, pero sapat na para maintindihan. Ang pinakamalaking kaganapan ay nangyari pagkalipas ng 1 linggo. Nagsagawa ng search warrant ang NBI sa opisina ni Danilo bago pa ito magbukas. May mga camera crew ng TV Patrol at 24 oras.
Nagtatawagan ang mga kapitbahay. Nagtipon ang mga dating kliyente sa labas ng opisina na gulat na gulat. Pagsapit ng tanghalian, ibinabalita na ng lahat ng malalaking istasyon ang nangyari. Ang headline ay hindi tungkol sa ospital. Ito ay tungkol sa investment fraud. Ayon sa autoridad, nagnakaw umano si Danilo ng milyon-milyong piso mula sa matatandang kliyente sa loob ng maraming taon. Ang investigasyon sa ospital ay nabanggit lang sa kalagitnaan ng balita. Para sa publiko, si Danilo ay parang panibagong respetadong financial advisor na nagtaksil sa tiwala ng mga taong nag-iipon para sa pagretiro. Ilan lang sa mga investigador ang nakaintindi kung gaano muntikang wasakin ng kanyang pagiging desperado sa pera ang aking pamilya. Makalipas ang ilang buwan, nakita ko uli si Danilo. Hindi sa hapagkainan, hindi sa sala namin, kundi sa korte. Nakasuot siya ng kulay abong suit, sa halip na ang mga mamahaling asul na suit na lagi niyang ginagamit. Mas maikli ang buhok niya. Mas mabigat tingnan ang mga balikat niya. Sumulyap siya sa akin ng minsan, tapos iniwas niya ang tingin niya. Tinanong ako ng piskal na ilarawan ang araw na ipinanganak si Nathan. Sumagot ako ng kalmado. Inulit ko lang ang mga nakita ko at narinig mismo. Walang labis, walang kulang. Ilang beses ipinaalala ni Attorney Marga na ang totoo ay hindi na kailangang dagdagan pa, sapat na ang katotohanan. Minabuti ng abogado ni Danilo na hindi na tanungin si Leah. Nagpasya na ang hukom na sapat na ang recorded interview niya kasama ng isang child forensic specialist. Nang marinig ko ang desisyong iyon, tahimik akong nagpasalamat sa Diyos. Sobra-sobra na ang dinadala niya. Karapatan niyang manatiling bata. Nang bumaba ako sa witness stand, tinignan ko uli ang lalaking minahal ko ng 11 taon. Inasahan kong makaramdam ng galit o puot. Sa halip, nakaramdam ako ng isang mas tahimik na pakiramdam. Pagdadalamhati, hindi para sa asawang nakaupo doon sa defense table, kundi para sa asawang akala ko totoo. Dahil sa wakas naiintindihan ko na hindi pala sila iisang tao. Bumaba ang hatol noong isang maulan, na Huwebes ng hapon. Naalala ko ang panahon dahil tugma ito sa bigat ng pakiramdam ng lahat sa loob ng korte. Walang nagdiwang, walang dramang sigawan, walang palakpakan, walang nagmamalaking talumpati gaya ng laging pinapakita sa TV. Bihirang ganyan ang totoong hustisya. Ang itsura ng totoong hustisya ay mga ordinaryong taong nakaupo ng tahimik habang nagbabago ang kanilang mga buhay. Napatunayang guilty si Danilo sa mga kasong estafa, investment fraud, conspiracy, at iba pang financial crimes. Ang hiwalay na mga kasong nakakonekta sa sabwatan sa ospital ay lilitisin pa. Pero ang testimonya ni Ditas Halili, ang binurang CCTV, ang pinakitang identification bracelet, at ang mga ebidensya sa pera ay nagbigay na ng napakalinaw at mapanirang imahe ni Danilo. Pumikit si Danilo habang binabasa ang hatol. Sa isang sandali, mukha siyang pagod at wasak na tao. Tapos naalala ko ang mga retiradong nawalan ng ipon. Naalala ko ang mga nanay na nagtiwala sa ospital na iyon. Higit sa lahat, naalala ko ang isang 8 taong gulang na bata na hinihila ang kanyang sugatang ina sa ilalim ng kama ng ospital. Ang habag ay hindi nagpapawalang bisa sa pananagutan. Iba ang naging katapusan ng kaso ni Elena. Tinanggap niya ang isang plea agreement matapos amining alam niya ang plano at piniling manahimik sa halip na pigilan ito. Dahil 72 years old na, napatawan siya ng probation, community service, at permanenteng pinagbawalang maging trustee o financial guardian. May mga nagtanong kung nadismaya ba ako na hindi siya nakulong. Hindi. Sa edad na 72, gugugulin niya ang natitirang bahagi ng buhay niya na dala-dala ang bigat ng kanyang mga naging desisyon. Hindi laging kinakailangan ng hustisya ang pinakamabigat na parusa. Ang kailangan lang ay ang tamang parusa. Nagsimula na ang mga civil lawsuit sa sumunod na taon. Nabawi ng ibang kliyente ang bahagi ng nanakaw na pera nila sa pamamagitan ng insurance, inutusang pagbayad ng korte, at pagbenta ng mga natitirang ari-arian ni Danilo. Hindi sapat para maibalik ang lahat, pero sapat para maibalik ang isang bagay na kasing halaga. Pag-asa. Ilan sa mga kliyenteng iyon ay sumulat sa akin. Hindi dahil naibalik ko ang pera nila, kundi dahil sa paglalantad kay Danilo ay napigilan ko siyang mambiktima ng iba. Tumawag ang pansin ko sa isang sulat mula sa isang 80 taong gulang na byuda. Isinulat niya, "Naisip ko na napakatanga ko dahil nagtiwala ako sa kanya.
Salamat sa pagpapatunay na hindi katangahan ang maging mabuti. Ang pandaraya ang mali. Itinago ko ang sulat na iyon sa drawer sa tabi ng kama ko. Kapag bumabalik ang pakiramdam ng pagsisisi, kapag naiisip ko kung paano ko nakasama sa buhay ang isang tao nang hindi ko siya tunay na nakikilala, binabasa ko uli ang mga salitang iyon. Hinarap din ng ospital ang kanilang pananagutan. Inamin nila sa publiko ang mga pagkukulang sa visitor screening at panloob na pagmamanman. Naglagay sila ng mga bagong electronic safeguards sa lahat ng entrance ng maternity ward. Naging mas mahigpit ang pag-check ng mga ID. Nagsagawa ng karagdagang training sa mga staff patungkol sa seguridad ng mga sanggol. Tinawagan ako ni Carmina ilang buwan nang lumipas. Gusto ko lang ipaalam sa'yo, sabi niya. Pinangalanan na namin ang bagong protocol sunod sa unang nurse na nakapansin ng mali sa bracelet. Ngumiti ako. Sa'yo? Tumawa siya ng mahina. Hindi, pinilit ng komite eh. Wala naman daw silang maisip na mas karapat-dapat. Isang ekspertong nurse na nagtiwala sa kanyang instinto, sa halip na isipin na maayos ang lahat, dahil dun, napakaraming pamilya na ang ligtas ngayon. Nang mababa na ang huling civil judgment, tinulungan ako ni Attorney Marga sa huli kong desisyon. Ang porsyento ng damages na iginawad sa akin ay pag-aari ng pamilya namin. Ang isa pa ay kabayaran sa mga nangyari sa amin ni Nathan. Pwede ko sanang invest ang bawat piso. Sa halip, itinatag ko ang Nathan Mendoza Safety Fund. Hindi kalakihan para mabago ang buong mundo. Pero nagbibigay ito ng grant sa mga ospital sa Metro Manila para sa newborn security education, mga volunteer family advocates, at emergency assistance para sa mga nanay na nakarecover mula sa trauma sa panganganak. Masarap sa pakiramdam, sabi ni Attorney Marga nang pumirma siya sa papeles. Pakiramdam ko matutuwa ang papa mo rito. Sa tingin ko masaya na siya ngayon. Kinagabihan, tinulungan ako ni Leah na magdilig ng halaman sa labas ng bahay bago kami tuluyang maghanda para lumipat sa bagong bahay. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Isang totoong ngiti, hindi ko nakita ng matagal. Alam mo ma? Ano? Hindi na ako lagi natatakot ngayon. Inakbayan ko siya. Ako din. Hindi dahil nabura na ang nakaraan, kundi dahil nagbigay daan ang hustisya para sa kapayapaan. Makalipas ang 1 taon, nakatayo ako sa likod bahay ng aming bagong tahanan, pinapanood si Nathan habang ibinabaon ang kanyang maliliit na kamay sa icing ng kanyang dedication cake sa unang birthday party niya. Tawa siya ng tawa na muntik na siyang mahulog sa high chair niya. Tumawa ang lahat kasabay niya. Si Leah ang may pinakamalakas na tawa. Sa isang mahabang sandali, nakatayo lang ako roon hawak ang paper plate ko, dinadama ang mga tunog. 1 taon na ang nakalipas, nagtatago ako sa ilalim ng kama sa ospital, nagdarasal na malagpasan namin ng mga anak ko ang kahit anong bangungot na nangyayari. Ngayon, pinapanood ko silang dalawa na naghahabulan sa mga bula sa likod ng bahay namin sa isang mainit na hapon dito sa Pilipinas. Hindi bumalik ang buhay namin sa dati. Naging iba ito, mas naging matibay. Kaunti lang ang bisita namin. Nakatayo si Aling Carmen sa tabi ng ihawan, nakausap si Judge at ang asawa niya. Tumaan si Carmina, pagkatapos ng kanyang shift sa ospital, may dalang pambatang libro sa halip na isa pang stuffed toy. Si Attorney Marga, gaya ng dati, huli dumating, mga 10 minuto late palagi. Kunwari traffic, pero alam ng lahat na ayaw niya lang ng napaaga sa mga party. Dumating din si Tomas, wala na siyang dalang folder kapag nakikita ko siya. Imbis na folder, lobo na ang dala niya ngayon. Mukhang mas magandang bisyo yon. Habang nakatingin ako sa paligid, may napagtanto akong mahalagang bagay. Wala ni isa sa kanila ang nandito dahil kailangan o obligado. Nandito sila dahil noong gumuho ang mundo namin, pinili nilang tumulong. Minsan ang pamilya ay nabubuo sa dugo. Minsan, nabubuo ito dahil sa kabutihang loob. Naintindihan ko na ang pagkakaiba ngayon. Na-finalize na ang annulment ilang buwan na ang nakakaraan. Sa akin napunta ang bahay. Binitawan ni Danilo ang karapatan niya bilang ama ni Nathan, kasabay ng mga huling utos ng korte matapos ang mahabang prosesong legal. Habang ang anumang kontak ni Leah sa kanya sa hinaharap ay sumasailalim pa sa mahigpit na supervision ng family court at sa rekomendasyon ng kanyang therapist, hindi yon ginawa bilang parusa. Ginawa yon para protektahan ang 2 bata. May mahalagang pagkakaiba iyon. Hindi ako kailanman nagdiwang ng makulong siya. Hindi ko rin tinuruan si Leah na kamuhian ang tatay niya. Kapag may tanong siya, sinasagot ko ng tapat pero maingat.
Gumawa ng malaking pagkakamali ang papa mo. Pwede ba magbago ang tao? Tanong niya noon. Sana pwede. Magbabago kaya siya? Tumingin ako sa labas ng bintana bago sumagot. Hindi ko alam. Iyon ang totoo. Nagsisimula ang totoong paghilom kapag tumigil tayong magpanggap na alam natin ang mga bagay na oras lang ang makakasagot. Isang hapon, ilang linggo makalipas ang birthday ni Nathan, napadaan kami ni Leah sa harap ng Quezon City Medical Center. Nakilala niya agad. Ma, alam ko yan. Hindi kami nagsalita. Tapos mahina niyang sinabi. Naalala ko pa rin yung pagtago natin sa ilalim ng kama. Ako rin. Akala ko pag gumawa ako ng tunog, lumiliit ang boses niya. Makikita nila tayo. Inabot ko ang kamay niya sa gitna ng sasakyan at pinisil. Sobrang takot mo. Opo. Ngumiti siya ng konti. Pero hindi ko iniisip ang sarili ko. Alam ko. Nakatambay lang kami sa parking lot nang hindi lumalabas. Ordinaryo lang ang ospital. May mga taong papasok na may dalang bulaklak. May mga palabas na may kargang baby. Karamihan sa kanila ay hindi malalaman kung gaano muntikang nawalan ng lahat ang isang maliit na pamilya sa loob ng mga pader na yan. At tama lang yon. Ang mga ospital ay dapat maging lugar kung saan nagsisimula ang pag-asa, hindi naguugat ang takot. Nang gabing iyon, nang makatulog na si Nathan at tapos na si Leah sa assignment niya, tumingala siya. Ma, oo, iniisip mo pa ba ang araw na yon? Ngumiti ako bago sumagot. Hindi dahil hindi na masakit ang alaala, kundi dahil naging higit pa ito sa sakit. Araw-araw, naghintay siya. Dahil yun ang araw na ang anak ko naging pinakamatapang na taong nakilala ko. Umikot ang mata niya na parang 8 taong gulang lang. Takot kaya ako. Ang tapang ay hindi nangangahulugang walang takot. Inabot ko at inayos ang buhok niya sa tainga. Ito ay ang pagpili na protektahan ng isang tao kahit natatakot ka. Inisip niya iyon ng sandali. Tapos tumayo siya, lumapit, at niyakap ako. I love you, ma. I love you too. Gumalaw si Nathan sa kanyang crib sa kabilang kwarto, tapos tumahimik uli. Naging napakatahimik ng bahay. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, ang katahimikan ay hindi na pakiramdam ng panganib, pakiramdam ng kapayapaan. Paglingon ko ngayon, naintindihan ko na bihira lang nagpapakilala ang kasamaan. Minsan, nakasuot ito ng mamahaling suit. Minsan, nagdadala ito ng bulaklak sa ospital. Minsan, nakangiti ito sa picture ng pamilya. Ang pinakamalaking pagkakamali natin ay ang paniniwala na kailangang balewalain ang sinasabi ng kutob natin dahil sa pagmamahal. Ang tiwala ay mahalaga, pero ang karunungan ay dapat laging nasa tabi nito. Ang paghihiganti na ginusto ko ay hindi kailanman para pahirapan si Danilo. Para ito makasiguro na hindi na niya muling pagtataksila ng ibang pamilya, ibang retirado, o ibang inosenteng bata. Binigay iyon ng hustisya sa akin. At ang pagpapatawad ang totoong pagpapatawad ay hindi pagpapanggap na walang nangyari, kundi ang pagtanggi na hayaang ang nangyari ang dumikta sa natitirang bahagi ng aming buhay. Kung mayroon man kayong maiuuwi sa kwento kong ito, sana ito yun. Makinig ka kapag may sinasabi sa loob mo na may mali. Bigyan mo ng pansin ang mga tahimik na tao na nakakakita ng hindi napapansin ng iba. At huwag mong maliitin ang tapang ng isang bata na ginagabayan ng pagmamahal ang puso. Salamat sa pagsama sa akin sa biyaheng ito. Kung naantig ang puso mo sa kwentong ito, gusto kong marinig ang iyong mga naiisip sa comments. Naranasan mo na bang ang pagtiwala sa kutob mo ang nagbago sa buhay mo? Kung oo, baka maka-inspire ang kwento mo sa ibang tao na kailangan ng paalala ngayon. At kung gusto mo ang mga kwentong may kinalaman sa katapangan, hustisya, pamilya, at pangalawang pagkakataon, mangyaring mag-subscribe at sumama sa susunod na biyahe. Mag-ingat kayo palagi at pangalagaan ang mga taong tunay na karapat-dapat sa inyong tiwala nyo ng inyong tiwala.